Umiyak si Sarah. Bakit siya umiyak? For the first time. 'Di ba kasi astig-astigan yung ano niya, yung, pag-project. Ang una talagang ano siya, parang, nag-viral, naalala niyong may sinuntok siya na sheriff, 'di ba? Yun talaga kasi first time niya na maging mayor, so kailangan talaga niyang i-project ang sarili na parang astig. So, nanuntok siya. May nakita ba kayong Marcos na nanuntok? Wala. May nakita ba kayong Aquino na nanuntok? Wala. So kakaiba tong grupo ng mga Duterte talaga. And ginagawa nilang normal lang yung ganon. Astig-astigin. So, eto mga kaloys, itong si Sarah, tingnan natin yung kanyang ano. Sa Davao City siya. So, nag-ano po siya, nagbibisaya siya. So, kailangan kong i-translate to Tagalog para maintindihan nyo. Okay? So, ito po si Sara Duterte na i-analyze natin yung iyak niya. Is it a drama or pagsisisi? Diba? Ito mga kaloys. Okay? So, tingnan natin mga kaloys. Nagahapon. So muna, malipay ko basta makadawat ko o invitasyon kay matagaan na ko opportunity. So, ano daw siya mga kaloys, happy daw siya pag may invitation siya kasi mabigyan daw siya ng opportunity. Okay? Muli sa amo ang balay. Na umuwi sa kanilang bahay. Okay? Makita ako ang mama. So makita daw niya kanyang mother. Maka-istorya o personal ako ang mama. So ano daw niya, makausap ang kanyang nanay na personal. Eto mga kaloys medyo nalulungkot din ako sa kanya mga kaloys. Bilang tao Pero yun na nga, sisihin din kasi niya ang kanyang sarili sa pagiging brat niya. Hindi siya nakinig-kidigong. And yun na nga, bakit siya nagtumakbo or kung tumakbo man siya dapat with guidance pero bida-bida siya nung time ng kanyang tatay, 'di ba? Nangialam siya dun sa speakership, 'di ba? Si Velasco ang gusto niya kaya nag-away dun kay Cayetano, 'di ba? And dahil nga lumapit na sa kanyang nanay mga kaloys, makikita mo talaga yung weakness niya. 'Di ba usually lahat ng mga anak 'pag wala na talagang choice aside from magdasal ka, 'di ba dun ka sa nanay mo pumupunta? At alam natin na mahal din ni Sarah yung kanyang nanay kasi nung naghiwalay 'di ba alam natin na parang na ano din nasaktan din si Sarah na naghiwalay, okey, si Digong at saka yung nanay niya. Normal na reaction yun sa ano, sa anak mga kaloys. 'Di ba na ayaw nilang magkahiwalay ang kanilang ano, parents pero yun na nga isipin natin bilang tao din si Sarah, okey? So, yun sabi niya happy siya 'pag nasa Davao siya kasi makakausap niya ang kanyang nanay at mag-heart to talk sila, okey? Sa mga personal na bagay. Unya, makauli, magamit ako ang kanang dahil ko na kung imuhan yun ang kama. So, makauwi daw siya at iba daw talaga ang maramdaman mo 'pag nakahiga kayong sa sarili mong kama. Okay? So, na-miss niya ang kanyang bahay. Okay? Na binatulugan din mo. Yung kama na tinutulugan. Dito magod sa Manila, nag-arkila lang hiniog. Balay. So, sa Manila daw ay nag-ano lang daw sila, nag-rent ng bahay. Okay? So, hindi mi komportable. Kung asa ni, nagapuyo kay dili siya amo ang balay. Pero yung mag-amping kay dili kami ang taga-ila sa balay. So, hindi siya secure. Parang iba daw talaga yung 'pag nasa sarili mong bahay kaysa dun mag-rent ka sa Manila. Okay? So, hindi siya siguro ano, feeling na safe siguro, 'di ba, doon sa Manila kaya hindi siguro siya nakakatulog din mga kaloys. You have to imagine mga kaloys, ang daming question bakit ang dami niyang security guard. Yung close friend ko, yung kakilala din ni Sarah, matagal niyang sinabi na, may fear talaga si Sarah. So, ibig sabihin nun, matakotin si Sarah. Ang ibig sabihin nung narinig ko yun mga kaloys,
Ang ibig palang sabihin nun ay talagang kailangan ni Sarah mag-project na matapang siya, na hindi siya natatakot. Pero deep inside sa likod ng kamera ay natatakot siya at lumabas nga dito, 'di ba, yung weakness niya. Kasi nga all resources nila parang malapit na kasi yung impeachment trial niya, eh, 'di ba? So, ano din yun, eh, mabu-booking siya ng mga supporters din niya ang katotohanan about dun sa bank account, 'di ba? Kasi ipapakita yun sa impeachment trial, eh. So, pag makauli kami diri sa some sort of a safe space para sa amoa sa pamilya. So, yun na nga, 'pag makauwi daw siya sa Davao ay feeling talaga niya nga safe siya. Of course, baluarte nila yan, eh. And na-nostalgic ko kay nakita na ako mga kauman sa City Hall, kanian ko, and nakaingon ko, So, nakita niyo yung mga kasama niya sa City Hall, mga kaloys. sa akong kaugalingon nga, nakagagalina, nakahuna-huna ako. So, nung nakita niya yung mga kasama niya dati sa City Hall, nakapag-isip daw siya, mga kaloys, na Sa ako ang kaugalingon, kung sa kaha, sa kanyang sarili na kung nilagan na lang ko ang mayor. Wala so kung tumakbo na lang daw siya bilang mayor noong 2022 at hindi na. na lang ko nila. Vice President Danny, magbudak na tayo. So dito pa lang, mga kaloys, nakikita mo talaga yung ano niya, pagsisisi na dahil hindi nga siya nakinig sa kanyang tatay, and she knows, 'di ba, na siya rin talaga ang reason kung bakit yung tatay niya ay nasa The Hague or na ICC. Kasi hindi siya marunong maglaro sa politika, eh, 'di ba? Like for example, kung mayroon ka talagang plano, eh, antayin mo yung time, wag yung atat ka kaagad, 'di ba? Hindi siya marunong. Kung ikumpara mo nga siya sa kay Digong, si Digong talaga, 'di ba, ano pa siya, yung pagdeklara niyang pagka-presidente ay parang last part pa talaga, 'di ba, na substitution pa. Pero siya ang aga, 'di ba? Ang aga. Yung mga desisyon niya talaga ay, well, feeling niya talaga niya is magaling siya. Tapos dito nakita natin ang kanyang weakness, 'di ba? Hindi inakala ng mga DDS na iiyak si Sarah, 'di ba? Na magsisisi siya na tumakbo siya bilang vice president, right? And alam niya, mga kaloys, sa nangyayari ngayon na deep inside, alam niya na magaling ang kanyang tatay sa politika pero napunta sa ICC. 'Di ba? So alam niya matindi ang kalaban. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.